if you feel that the market is against you, then you have to change your approach and change your strategy. Kaya dito sa trading, napaka-importante na marami tayong solid strategies na nakaabang. Just in case na hindi mag-work yung isa, meron pa tayong kapalit. Kaya ito, meron ako ditong isang strategy na naman, ang pangalan nito, Engulfing 2 Strategy. So, ito is, idagdag nyo sa arsenal nyo dito sa mga strategies natin para mas malaki yung chances na tayo ay palaging panalo. So ito, bagong backtest ko ito. Bagong strategy ito. Na-backtest ko ito sa loob ng 5 days straight at naka-backtest ako ng 1,752 trades total. Sa Engulfing 2 strategy, meron tayong parameters na susundin. Ang number 1, this strategy will work only on 4-hour time frame, no more, no less. So that is very clear, only 4-hour time frame lang. Number 2, it is best to trade right after the engulfing signal candlestick is fully formed with an indicator of a diamond and a triangle to maximize the win rate. So, magbigay ako ng example sa inyo sa number 2. So, 4-hour time frame. And ang first step is gamitin nyo lang itong indicator nyo. Ito sa akin, ito pa yung old and yung iba, Midnight Hunter, no problem. So, gamitin natin yan. May nakahanda ko example dito. So, ito is engulfing. Very clear engulfing to. And may indicator din na naka-diamond siya and may triangle din. Ito siya si engulfing. Tapos, number 3. Always add 20 pips from the lowest point for bullish engulfing and 20 pips from the highest point for bearish engulfing candlestick signals. So, ang ibig sabihin nito, itong 3 candlestick at itong green, nag-iisang green, so isang set ito sila, engulfing yan. So, ang lowest point for bullish, kasi ito, bullish engulfing, so ito yung naging lowest point niya, from here, dapat magdagdag tayo ng 20 pips. So for example, nakita natin yung signal freshly formed talaga na engulfing. So pagkatapos ng candlestick na na-form, so for example, nag-trade tayo dyan, tapos ito yung low point, somewhere in here, ito. So 47.1 pips, magdagdag tayo ng 20 pips dyan. So ito siya, magiging 67.1 na. 67.1 pips. Okay, ayan. Tapos 80 pips max for the stop loss except for all the GBPs which are at 120 pips. So, ito silang lahat except for mga GBP lang, 80 pips lang talaga maximum. So ito siya, pasok na pasok kasi 67.1. Tapos when the price hits the halfway mark at the risk to reward ratio of 1:1.5, move your SL to break even if your TP is set at the risk to reward ratio of 1:3. So ito daw siya, for example, naka-set na yung take profit natin dito sa 1:3 risk to reward ratio. Lagay natin sa 1:3. So ayan, risk to reward ratio is 3. Ang risk natin always 1. So risk is 1, ang ratio niya is reward ratio is 3. So pag na-reach daw itong halfway point, sabi dun sa parameters, when the price hits the halfway mark at the risk to reward ratio of 1:1.5. So ang 1:1.5 isang halfway niyan, 1.5. Ayan. So pag makaabot daw ang price dito na level, ang stop loss mo dito, i-move mo na dito sa break even. So from here, yung old na stop loss mo, magiging dito na. Break even na.
So, pag mag-break even na, ang tawag dyan, free trade or libreng trade na yan. Kahit saan pupunta yung direction ng market, win-win na tayo dyan. So, nandito na tayo sa break even ngayon. So, ito siya, move your stop loss to break even. So, tingnan nyo, kasi nasa halfway mark tayo. Nandito na ang break even natin. So, risk to reward ratio nito is 1:3. Ayan, 3. So, kung i-extend natin tong long position, hit talaga. Na-hit yung TP natin at sumubra pa. At lastly, para sa parameters, number 6. When a pair of diamond and a triangle signal appear in the opposite direction, close your current running position and take the opposite signal. Ang ibig sabihin nito, very clear ito dito sa example ko. For example, ito. Nag-trade tayo dito kasi merong diamond, merong triangle. So for example, nakita natin ito, freshly made or freshly done na candlestick. So dyan yung, ito sa low point yung open position natin. Tapos yung high point nito is ito. High point is 26.5 pips and magdagdag tayo ng 20 pips kaya magiging 46.5 na yan. Tapos ngayon, ang risk reward ratio mo na 1:3, bandang dito pa. Malayo-layo pa. Tapos while going dyan yung price, may lumabas na diamond and a triangle oppositely. So, pag ganito yung instance na ma-encounter nyo, i-close nyo itong running position nyo, panalo kayo. Panalo kayo, hindi full, pero at least panalo, hindi talo. So, tapos i-take natin itong bagong signal. So, mag-buy tayo dyan. For example, nakita natin ito, dito banda, nag-place tayo ng trade. Tapos, ang low point is ito. So, somewhere 23.4 pips. So, dagdag tayo ng 20 plus 20, magiging 43.4 na. Ayan, okay. So, lagay natin sa 1:3 na risk to reward ratio. Ayan. Tapos, risk to reward ratio natin na 1:3, hindi pa siya nakaabot. Tapos biglang may nag-appear na naman na opposite direction na diamond and triangle. Kaya close natin itong position natin, panalo tayo dito. Hindi full pero panalo yan. Tapos take na naman natin itong opposite na direction na signal. So ito yung highest point dito banda, tapos dagdag tayo ng 20 dito, magiging 31.9 pips. So, hindi siya lumagpas pa. So, okay lang yan. 32. Palagay natin 32 pips. Tapos, 1:3. So, ayan. Hit ang take profit natin. So, ito lang yung mga parameters natin dito. And mamaya, magbibigay ako ng maraming example on how to use this strategy. Tapos, may mga special notes ako dito. Average win rate for risk to reward ratio of 1:3 is 55%. Yan yung total sa lahat ng 28 currency pairs. Tinotal ko silang lahat and kinuha ko yung average is 55%. Tapos, para sa 1:1.5, naging 73%. Napakalaki ng increase. So, ito yung part ng parameters natin. Nandito yung mga stop loss, maximum pips natin, and yung GBP na sinabi ko kanina na ito lang sila yung mga 120 pips max. Kung napapansin nyo dito sa win rate niya, may naka-green, may naka-blue, and may naka-orange. So ang ibig sabihin nito, itong mga naka-green, yan yung high priority natin. For example, may signal tayo dito sa AUD CAD, tapos meron dito sa CAD JPY. So priority natin ito. Kasi ito yung may high win rate kaysa itong ka-JPY. So kung meron ding medium, for example, ang may signal si medium, itong si NZD USD, tapos si NZD JPY, unahin natin itong si NZD USD kasi medium siya kaysa itong si NZD JPY na low.
Pero kung ang signal is low lang talaga, walang iba, pwede na rin. Tapos, kanina sabi ko, average win rate for risk to reward ratio of 1:3 is 55%. And for 1:1.5 is 73%. Ang ibig sabihin nito, kasi dito, ang win rate niya, for example, AUD-CAD, 56% win rate. Tapos 20% dyan, talo. What if, kung itong break-even, i-add natin dito sa 56? So, magiging 80 yan. So, ito na yung kalalabasan. So, ito daw siya, kung ang target natin for TP is 1:1.5, napakalaki na mga win rate. Napakalaki. Tapos, dalawa na lang ang selection dito, yung high and low na lang, wala nang medium. So, priority always ang green and last talaga priority itong orange. So, ang lalaki, 80, 78, 77, 73, 69. So, napakalaki ng win rate. Pag ang take profit mo, risk to reward ratio is 1:1.5. Kasi napansin ko, kasi pag lumagpas ng 1:1.5, yung stop loss natin, i-adjust natin, gawin natin doon sa break even. Kaya what if kung ang target natin itong risk to reward ratio na 1:1.5? So napakalaki ng win rate, talagang may hit most of the time. Most of the time talaga yan, may hit. Kaya ang gagawin natin, for example, itong kanina, example ko sa AUD-CAD. So, instead na maglagay tayo ng risk to reward ratio of 1:3, gawin na lang nating 1:1.5. So, dyan. So, lumaki yung percentage ng win rate natin, pero lumiit yung risk to reward ratio. Pero walang problema. Nasa sa inyo yan kung ito yung target nyo. Pwede naman din yung 1:3 na risk to reward ratio. So, what if kung pwede natin sabayin? Sabayin natin itong si 1.5 and si 3. So, ang ibig sabihin dyan, mag-open tayo ng dalawang posisyon. So, dito ang isa, stop loss, same lang sila. Tapos, itong isa is nasa 1:3 na risk to reward ratio. Ayan, nasa risk to reward ratio of 1:3. So, kung ito ang gawin nyo sa currency pair, mag-open kayo ng dalawang posisyon. Ang isa, ilagay nyo sa 1:1.5 and ang isa, ilagay nyo sa 1:3. So, pag mahit itong 1:1.5, automatic, itong position 2 nyo, i-break even nyo. So, adjusted na ito, itong isa, ang break even is dito na. Kasi nahit na itong TP1. So, ito ngayon, free trade. Kung babaliktad ang market, no problem. Break even na tayo dyan. Pero kung mag-go sa way natin yan, mas malaki yung bonus. Kasi ito, tinatawag ko na bonus talaga. Ito yung primary na trade natin. Dito pa lang pera na. And ito, kung mahit yung TP2 mo, ay talagang malaki yung bonus mo. Malaki yung income mo. So, pwedeng ganito din yung style sa pag-trade. Pwede yung 1.5 na risk to reward ratio lang. Pwede ding ito lang 1:3. Or pwedeng sabayin 1:1.5 and 1:3. So, ganito lang gawin ang strategy na ito. Tapos, ito pala yung mga oras ng candlesticks kung kailan sila ma-fully form. 4-hour candlesticks are fully formed at alas 2 ng madaling araw, alas 6 ng umaga, alas 10 ng umaga, alas 2 ng hapon, alas 6 ng gabi, at alas 10 ng gabi. Japan time yan lahat. So, naka-Japan time yan lahat. So, hindi kayo mag-aabang every now and then. Only every 4 hours lang.
And hindi lahat ng currency bantayan natin. Yung mga namumuro lang, for example, may nakita kayo sa AUD CAD na namumuro na yung candlestick. So after 4 hours or after few hours, kung kailan siya ma-fully form yung candlestick, doon nyo lang titingnan. So hindi kayo babad sa computer or sa cellphone nyo. Ganitong oras lang kayo titingin. Tapos this strategy was backtested using 5 to 6 years of data for each currency pair with the highest recorded win rate percentage at risk to reward ratio of 1:1.5. So napakalaki talaga ng win rate ng 1:1.5. Pero gawin natin pwedeng dalawa. Yung dalawang position yung i-open natin. Kasi kung makuha natin yung 1:1.5 na risk to reward ratio, yung isa bonus na yon. Tapos, follow the priority color coding to increase the probability of winning. So, ito lang yung mga susundin natin na mga color coding. And ito yung data na ibibigay ko sa inyo. So, maghanap ako ng maraming example ngayon para mas madali niyong maintindihan itong engulfing 2 strategy. So, dito lang tayo sa AUD CAD. Punta tayo dun sa, I think, 2019 or 2018. Sige, punta tayo dun. So, maghanap lang tayo dyan ng diamond with triangle. Ito. So, ito, mayroong indicator na meron siyang diamond, meron triangle. Trade tayo dyan. So, pagkakita nyo talaga na freshly formed ito na candlestick, so trade tayo somewhere dito banda sa ilalim niya. Tapos, ang highest point niya dito. So, ang highest point niya dyan. So, dagdag tayo ng 20 pips, magiging 35.7 na yan. Ayan, 35.7. Tapos, risk to reward ratio of 1:3. Ayun, hit. So, kung dalawang position yung inopen nyo, na-hit yung 1:1.5 at na-hit din itong 1:3 na risk to reward ratio. So, ngayon, ito naman. May signal ulit ito. So, for example, nakita nyo ito kaagad after na ma-fully form yan. So, trade tayo dito. Tapos, ang low point niya, ito. Low point niya yan sa bullish engulfing. So, 27.3 plus 20, magiging 47.3 na yan. So, hindi ma-fix ng 0.3. Kahit 0.2 lang, okay na. A risk to reward ratio of 1:3. Ayan, 1:3. So, ayun, hindi na-hit. Hindi na-hit yung risk to reward ratio na 1:3, pero yung 1:5 nakuha niya. 'Di ba? Kaya kung dalawang position yung i-open nyo, malaki yung chance na maka-profit pa rin kayo. Tapos yung isa, for example, TP1 profit, TP2 break even. So, panalo pa rin. Tapos, maghanap ulit tayo ng signal. Ito. So, freshly formed. For example, freshly formed. So, trade tayo dyan. Tapos, lowest point ito. So, ito yung lowest point. Naging 61.5. So, kung dadagdag ako ng 20 dyan, magiging 81.5. Which is, lagpas na yan sa parameters natin. AUD CAD is maximum pips, 80 pips lang. So, hindi ko iti-take ang trade na yan. Kasi lumagpas na eh. So, pass tayo dito. Hanap tayo ulit. So, ito, mayroong signal. So, pagkatapos talaga ng candlestick, trade tayo. Diyan banda. So, lowest point is, ito yung lowest point. Drag natin. Tapos, 17.4. Magiging 37.4 na yan.
37.4. Ayan, 37.4. Risk to reward ratio of 1:5. Ayan, hit ng 1:5. For example, TP1, TP2 yung inopen nyo, hit na yung 1:5, pera na. Tapos 1:3 pa yung isa. Ayan, 1:3. Hit again. So, malaki yung income. Dalawa yung hit, TP1, TP2. Tapos ito pala, mag-take din ng time. Swing din ito. So, tingnan natin from the start kung ilang araw ito na-hit yung TP2. From here to here. Meron siyang 6 days and 20 hours bago niya na-reach yung TP2. Okay lang, wala tayong ginawa dyan, kundi naghintay lang, di ba? So, it's not a big deal. Pero pwede nyo ring gawing yung sigurista mode. Kung sa tingin nyo, malaki na yung profit, pwede nyo nang i-close. Effective din yon. So, hanap tayo ulit ng example. The more, the better. So, ito ulit. Ito, may signal. Tapos, trade tayo dyan. Pagkatapos ng candlestick na ito, trade tayo. So, ito yung lowest point. Lagay natin dyan sa lowest point. And 21.8 pips. Dagdag tayo ng 20. Magiging 41.8 na yan. Ayan. Tapos, lagay muna natin sa 1:5. Ayan, 1:5. Hit na. TP1 hit. Tapos, punta tayo sa 1:3 na risk to reward ratio. Ayan. Hit again. So, nagkapera ka dun sa kanina, pera pa rin. Hindi ka pa natatalo, ha. So, kaklaruhin ko lang, hindi ka pa natatalo dito. Wala pa tayong talo since nag-umpisa tayong nag-backtest. Itong ginagawa ko ngayon, part ng backtesting to. So, ito naman, freshly formed, gawa tayo dyan. And ito yung highest point. Highest point niya is 49.4 plus 20, magiging 69.4 ito. Yan, 69.4. So, unahin natin yung si TP1. TP1 is 1:5. Ayan, hit na si TP1. Tapos, si TP2, 1:3. Ayan, hit again. So, nakailang trade na tayo, hindi pa tayo natatalo. So, hindi naman ito talagang 100%, walang 100% na strategy. Pero ito talaga masasabi ko sa inyo, parang godsend talaga ito na strategy. Malaki masyado yung win rate nito. Tapos dito maghanap ulit tayo ng engulfing. So, ito engulfing again. May signal. Basta klaruhin ko again, pag triangle lang, no trade. Pag diamond lang, no trade. Kailangan magkapares talaga yan. Diamond and a triangle. So, ito dito, pagkatapos ng candlestick, somewhere dito, nakatrade tayo. Tapos, ito yung high point. Diyan natin ilagay ito. Tapos, magdagdag tayo ng 20 dito. Magiging 49, magiging 39.9 or kahit 40, pwede na, 40 flat. O 40.2 pwede na. Tapos 1:5 risk to reward ratio. O ayan, ang na-risk mo 1 and nag-profit ka ngayon ng 1.5. So na-hit na yung 1.5, ang 3 na naman. Kung dalawang position yung i-open mo diyan, ayan, hit again. So hindi pa tayo natatalo. Napakaganda, hindi pa tayo natatalo. AUD card to. So, ito again, meron na namang signal dyan. So, trade tayo dyan. So, ito yung lowest point. Tapos, 26.7 plus 20, magiging 46.7 na yan. Ayan, kahit 46.9, okay na. So, 1:5 risk to reward ratio is, ayan, hit na. Tapos, yung 1:3, tingnan natin. Hindi niya na-hit sana. Kaso, bumaliktad yung market, pero break even tayo dito. Kasi na-hit yung 1:1.5 na risk to reward ratio natin,
automatic itong TP2 natin, ilagay natin yung stop loss natin sa break even. Kaya bumaliktad yung market and na-hit yung break even. Kaya panalo pa rin tayo. Pero kasi inabutan ito na break even tayo, may lumabas ulit na engulfing dyan. So trade ulit tayo. Basta freshly formed. Pagkatapos ng candlestick na yan, at as much as possible, dyan kayo makatrade. So, ito yung lowest point. Tapos, 10.9 plus 20 magiging 31 na yan. Ayan, 31. So, yung risk to reward ratio na 1:1.5, tinamaan na. Ayan. So, pera na. Tapos, yung TP2 mo, adjust mo na ngayon. Ang stop loss, magiging break even na. So, hanggang aabot siya dun sa risk to reward ratio of 1:3. Ayan. So, yan yung example dito sa engulfing 2 strategy. Magbibigay ako ng example ngayon dito sa GBP AUD. Kasi yung GBP, sila yung may mga malalaking stop losses, 120 pips. So, magbigay ako ng example. For example, ito, nakakita tayo ng signal dito, freshly made na candlestick na engulfing. So, mag-short position tayo dyan. Tapos, ito yung high point niya. Sa high point niya is 89.9. So, ito yung sinasabi ko. Kasi ang mga GBP talagang nagtitrending kasi ito. Kaya yung mga stop losses dito, dapat malaki. So, dito pa lang sa high point niya, hanggang dito sa kung saan tayo mag-take ng trade, meron siyang 89.9 and magdagdag pa tayo dyan ng 20. So, magiging, palagay natin, 110 na ito. Around dito, 110. Or kahit 110.2 pips. Tapos, ganun pa rin, ang risk to reward ratio mo na 1:1.5. Dito, somewhere dito. So, panalo ka na. Panalo ka na. Tapos, yung 1:3 natin, somewhere in here. Okay. So, hit. Same concept lang except for the stop loss. Medyo malaki lang ito ng stop loss. And kasi malaki ang stop loss nito, advice ko sa inyo, liitan nyo ng kaunti yung lot size na gagamitin nyo. Para ma-compensate just in case na babaliktad yung market, hindi malaki yung talon nyo. So, i-compensate natin yung malaking stop loss doon sa lot size na gagamitin. Dapat maliit din yung lot size na gagamitin. And hanggang dito lang ang video ko and hopefully makatulong ng malaki ito sa trading journey ninyo.